Blessed family. Okay po, pwede mo bang batiin yung katabi mo at yung mga tao sa paligid mo at sabihin mo sa kanya, Happy Resurrection Sunday and a blessed morning. Yan. Magandang umaga muli sa mga kapatid ko sa Panginoon. Today is a Resurrection Sunday. No? Pero before we proceed sa ating pong topic, kumustahin ko muna po kayo. Ano pong nangyari po sa inyong Holy Week? No? Ano meron sa Holy Week? No? Long weekend. No? Talagang marami po sa atin, no, ang mga nabisi at marami naman po sa atin din ang mga napahinga. 'Di ba, no? Meron ba dito mga napahinga nung tinatawag nating mahal na araw o Holy Week? Okay? Kapag ba nasasabi natin o narinig mo yung salitang Holy Week, ano ba unang pumapasok sa isipan mo? No? Semana Santa, di ba? No? Okay, penitensya. Di ba? Yung ano ganyan yan eh. Di ba yung ating religious belief dati, ganyan natin tinitingnan pag sinabing mahal na araw nung wala pa po tayo sa Panginoon. May tatawag pa yung bisita, the iglesia. Okay? Pabasa, yan, pabasa. Pag sinabing Holy Week, ayan na, may mga pabasa na. May mga prosesyon, di ba? May mga kakanin at pansit sa bawat kapilya, di ba? So, to the point na sa dami ng mga religious activities natin, ang nakakalungkot, nami-miss natin yung tunay na essence, no, ng Holy Week. Lalo tigit yung tinatawag natin na Resurrection Sunday. Pero ngayon pong umaga, gusto po tayong ibalik ng Panginoon sa essence po ng Resurrection Sunday na lubos nating maunawaan ano ba ang mensahe ng muling pagkabuhay po ng ating Panginoon. Ano ba meron nung siya po ay lumabas mula po sa libingan? Di ba po? Ano po ang kapangyarihan ng resurrection ni Jesus? Tama po ba doon? Meron po ba dito na nakakaintindi ng Resurrection Sunday? Okay, yan po yung nais pa ipaunawa po sa atin ng Panginoon. No? Ang Panginoon Diyos, pagtingnan po natin, mula sa kanyang pagiging Diyos, nagkatawang tao, sa anong kadahilanan upang tayo po na makasalanan, na mapapahamak, no, sa apoy ng impyerno, sa pangwalang hanggan, ay mailigtas ng Panginoon sa magitan ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Amen po ba doon? Kaya napaka-importante na meron tamang understanding ang bawat mananampalataya. Dahil ito nga po yung nalalaman ng ating mabuting balita. Amen po ba doon? Kaya yung mensahe kanina, talagang masasabi mo na, wow, it is good news. Kaya sabi rin po ni Apostle Paul in the book of Corinthians, 1 Corinthians chapter 15, verse 3 to 4, look at this passage. Sabi niya po, I pass on to you what was the most important. Okay? Kung merong importante, ito yung most important. Okay? Most important and what had also been passed on to me. Okay? Ito yung napakahalaga na dapat nating iniingatan, no? Na dapat natin niyayakap. Okay? Ano po yun? Yung Christ died for us. Ito yung napaka-importante. No? Christ died for us, for our sins, just as the Scripture said. Okay, yung kamatayan ng Panginoon, hindi po yun nagkataon lang, kundi yun daw po ay nakasulat. Okay, nakatala po yun. He was buried and He was raised from the dead on the third day. Just as the Scripture said. Okay, di ba po? Ito po ay sinabi sa Bible, ito po ay inihula. No, hindi to nagkataon lang, nangyari lang na si Jesus sa kanyang pagmiministeryo, bigla siyang hinuli, namatay, Come on, hindi po gano'n nangyari. Kundi ito po ay noon pa man, ay sinabi na po, naihula na po, na merong Mesyas na pahihirapan, mamamatay at muling mabubuhay. No? Ang kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoon, napaka-importante po nito para po sa ating mga Kristiyano. The defining event of our faith in church is the resurrection of Christ. Okay? Ito yung pinakahihintay talaga ng Kristyanismo. Ito yung foundation ng ating pananampalataya. The resurrection of Jesus Christ is a critical element of our faith. Ito po yun. Nandiyan po ba? Yung paki-drop nga po. No? Ito yung critical moment ng ating pananampalataya. Kasi bakit? Sa muling pagkabuhay ng Panginoon, ito po yung magsasabi na kung si Jesus ba talaga ay tunay na Diyos o huwad na propeta lamang o huwad na leader. Come on, nandiyan ba tayo?
No? Ang muling pagkabuhay ng Panginoon ay napaka-crucial kasi dito po nakalagay o nakapatong ang ating pananampalataya. Dito po nakaangkla ang ating pinaniniwalaan, pinaglalaban bilang mga Kristiyano sa muling pagkabuhay po ng ating Panginoong Hesus. Ito po yung crucial po sa ating pong mga Kristiyano. Ito yung magsasabi, ito po yung magsasabi na si Jesus ay natatangi at kakaiba sa lahat ng founder ng mga religion. What do I mean? Kasi po kung titingnan natin, lahat ng mga nag-claim na sila ay Panginoon at Diyos, yung mga religious leaders, mga founders po, ay makikita po natin, matapos silang mamatay, sila po ay natili sa libingan. Okay? So yung mga followers nila, may binabalikang libingan. Kasi nga, yung founder nila, yung sinasamba nila, o niyuyukoan nila, nandun nanatili sa libingan. Pero tayong mga mananampalataya, wala tayong pupuntahang libingan. Kasi yung Panginoon natin, wala sa libingan. Wala tayong babalikang puntod. Come on! Bakit? Kasi si Jesus lamang, siya yung pinaka-unique, natatangi. Dahil siya lang yung nag-claim ng Diyos. Claim niya yung pagiging Panginoon, anak ng Diyos, at matapos mamatay, siya lamang ang Diyos na muling nabuhay. Come on, nandiyan ba tayo? No? Kaya kakaiba po ang Christianity. Yung Diyos po natin, hindi patay. Ngayong Resurrection Sunday, hindi po tayo nag-celebrate na nabuhay muli si Lord. No, hindi taon-taon nabubuhay. Minsan lang nabuhay ang Panginoon. And the Bible tells us that He is alive forevermore. Are we getting this? At dahil nabuhay ang Panginoon, ang pananampalataya po natin bilang mga anak ng Diyos ay buhay din. Merong saysay, may kabuluhan yung pinaglalaban po natin. Amen po ba doon? Amen po ba doon? Now, gusto ko pong i-share po sa inyo itong story sa Mark chapter 16 verse 1 to 3. Sabi diyan, when the Sabbath was over, Mary Magdalene, Mary the mother of James, and Salome bought spices. Okay, yung mga babae po, may dala pong spices. Sabi nga dito nag-start yung Spice Girl. Hindi, yan po yun. No, spices, so that they might go to anoint Jesus' body. Kasi po, pag namatayan, inaanoint po ng langis po. Sa kanila po, culture po nila yon. Very early on the first day of the week, no, just after sunrise, they were on their way to the tomb and they asked each other, who will roll the stone away from the entrance of the tomb? Sino nga ba? No, nagulong ng bato doon. But when they looked up, they saw the stone, which was very large, had been rolled away. As they entered the tomb, they saw a young man dressed in a white robe sitting on the right side, and they were alarmed. Siyempre nga naman, sino ba naman hindi maaalarma, matatakot? But he said to them, sabi po na nandun, yung lalaki po nakaputi, do not be alarmed. You seek Jesus of Nazareth, who was crucified. He is risen. He is not here. See the place where they laid him? Ibig sabihin po, tingnan niyo po ito yung sinabi po dyan na He is risen, He is not here. Diyan po nakaangkla, nakapatong ang ating pananampalataya. Na si Jesus po ay wala sa libingan. Empty yung tomb. Come on, nandiyan ba tayo? No? Wala tayong Panginoon na natiling patay. Ang Diyos po natin ay muling nabuhay. Ito pong resurrection po ni Jesus, alam niyo po, nagbigay po ito ng saring-saring reaksyon sa mga tao. Lalo na po nung panahon ni Jesus, iba ang mga reaksyon dito Sa mga priests, sa mga Romans, para sa kanila, yung pagkamatay, first, yung pagkamatay ni Jesus, ito yung parang signs of relief sa kanila. Bakit? Kasi ang mga priests po, ang mga Romans po, no, mga Romano, ayaw nila kay Jesus Ayaw nila. So para sa kanila, si Jesus, ito yung taong nanggugulo. No? Kapag na may napuntahan, yung mga tao ay napapaniwala ni Jesus. So nagugulo sila, nagugulo yung kanilang paniniwala. Kasi nagdala ang Panginoon ng gospel ng mabuting balita So si Jesus, nakikita nila na isang tao lang na nanggugulo.
Kaya nung namatay si Jesus, parang iniisip nila, buti naman, wala na siya. Wala nang manggugulo sa atin. Nakuha niyo po ito? Pero yung kamatayan ng Panginoon, sa iba naman, nagbigay ito ng kalungkutan. Pag nabasa po ninyo, sino po dito yung nabasa po ninyo yung dalawang disciples ni Jesus papuntang Emmaus, sinabayan ng Panginoon nung siya po yung muling nabuhay, hindi siya nakilala, pero sabi doon na habang naglalakad sila doon sa road papuntang Emmaus, itong dalawang ito ay sobrang lungkot. Sobrang lungkot. Sa iba, sign of relief. Ito naman, sign of sorrow. Kaya tanungin kita, ano ba ang sayo? Ang kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoon. Come on, nandiyan ba tayo? No? Nandiyan ba tayo? Ang death po kasi sa mga tao, maging sa atin, ito po kasi nagsasabi na tapos na eh. Kaya tayo takot sa kamatayan, ito yung finality. Tama ba no? Ito po yung kinatatakutan ng marami po sa atin. Alam niyo po, napakahalaga po ng birth at ng death ni Christ. Kaya po tayo, mga Kristiyano, tayo sa Blessed Life, sineselebrate natin yung Christmas eh. Yung essence ng Christmas po, yung birth ni Christ. No? At maging yung resurrection, ito pong Sunday po. Bakit? Kasi, kung sino mamamatay kung walang ipinanganak? Tama po ba doon? Amin po ba doon? At sino naman ang bubuhayin kung walang namatay? So, both end talagang magkasama talaga sila. Yung kamatayan, yung kapanganakan ng Panginoon, maging ang kanyang kamatayan ay talagang napakahalaga sa Kristyanismo. Amen po ba doon? Andiyan po ba tayo? Kaya nga sabi po sa 1 Corinthians chapter 15 verse 14, and if Christ has not been raised, okay, yun ang buhay na muli ang Panginoon sabi, and then all our preaching is useless, then your faith is useless. Kung si Jesus daw ay hindi muling nabuhay, ibig sabihin, lahat ng ginagawa po natin dito ay tradisyon lang. Wala pong kabuluhan. Yun ang nakakalungkot. At yung pananampalataya natin ay walang kwenta. Ito yung tinatawag na satsat tayo ng satsat, wala namang saysay. Bakit? Sabi niya, no? If Christ has not been raised, then all our preaching is useless. Itong ginagawa niyo, nakaupo kayo, nakikinig kayo ng mensahe ng Panginoon, wala yang kwenta kung si Jesus daw ay hindi muling nabuhay. Amen. At yung pananampalataya natin, abay, wala rin kabuluhan. Para bang napunta lang sa isang kwentong kutsero lang na, sino nga ba yon? Kung si Jesus daw ay hindi muling nabuhay. Are we getting this? Kung hindi nabuhay muli ang Panginoon, lahat ng ginagawa po natin, tradisyon lang. Kaya nga makikita mo, diba, yung may mga tao, nakita ko sa Facebook, may nakalagay doon, yung empty tomb, pinakita, Jesus is risen, tapos yung mga tao sa simbahan, ginagawa, naghahanap ng itlog. Isipin mo, ano kinalaman ng itlog sa muling pagkabuhay ni Jesus? Actually, ako rin, tanong ko rin yan eh. Kasi yan po ay, nag-originate po yan sa pagan eh. Totoo. Pero yung mga Christian churches naghahanap ng itlog po sa mga umagang ito. Nagiging tradisyon. Kapag si Jesus ay hindi muling nabuhay, walang kwenta lahat ng ginagawa natin, no? Walang kwenta lahat ng ating pananampalataya, nag-aaksaya lang tayo ng panahon at lahat ng ating ginagawa ay pawang kalokohan lang kung si Jesus ay hindi muling nabuhay. Baligtarin natin. At dahil nga si Jesus ay muling nabuhay. Okay? Ang mensahe na ipinaparating sa inyo ngayong umaga ay merong buhay. May buhay, may kabuluhan, may saysay. Amen. At ang iyong pananampalataya, buhay. Yung pinaglalaban mo. Come on. Andiyan mo ba tayo? Yan ay worth it ipaglaban. Dahil bakit? Kasi hindi natatapos sa kamatayan ang buhay po natin. Tama po ba doon? Kaya ang sabi ni Apostle Paul in 1 Corinthians 15, kung si Jesus hindi muling nabuhay, di kumain na lang tayo at magsaya. Kasi bakit? Pag namatay pala tayo, that's it. Okay na. Tapos doon na pala mag-i-ending ang lahat eh. Tama po ba doon? Kung si Jesus hindi nabuhay, di gawin mo na, magpakasasa ka na. Di gawin mo lahat ng kasalanan. Ganon din naman pala kapag namatay ka, tapos na eh. Kung si Jesus ay hindi muling nabuhay.
Kaya lang, dahil sa Jesus ay muling nabuhay, tayong mga namatay, wag hindi pa naman tayo patay, tayong dadatnan ng kamatayan, kasi walang makaka-escape sa kamatayan, ay muling babuhayin ng Panginoon. Hindi natatapos sa mundong ito ang ating buhay. Are we getting this? Ano ba tayo? Now, going back po dun sa book of Mark, sabi diyan, when the Sabbath was over, Mary Magdalene, the mother of Jesus, and Salome bought spices, sabi niya, so that they may go to anoint Jesus' body. May dala silang langis para i-anoint yung bangkay ni Jesus. Okay, hinahanap nila, in-expect nila, yung pupuntahan nila, si Jesus na patay. Are we getting this? Nandiyan ba tayo? At may dala-dala silang langis para i-anoint yung katawan ng Panginoon. Very early on the first day of the week, just after sunrise, they were on their way to the tomb. Sabi niya, and they asked each other who will roll the stone away from the entrance of the tomb. Now, ano makikita natin dito sa simula pa lang? Yung mga nakasama ni Jesus, pupunta sa tomb, sa libingan, at gusto nilang mag-serve gamit ang langis doon sa patay. Yun ang kaisipan nila eh. Hey, that's a tragic. Come on, nandiyan ba tayo? Pupunta sila doon at hinahanap nila si Jesus para i-anoint yung, mga saan na si Jesus? Ba't nawawala yun? Si Pinuno, nawawala si Pinuno. Lalakisan natin eh. Pero alam nila, si Jesus patay. Kaya nga may langis na po eh. Now, ano yung lesson? Are we searching to serve a dead Messiah? Are we searching to serve a dead Messiah? Pupunta sila doon, may langis, pero pupuntahan nila, si Jesus na patay. Marami pong ganyan ngayon. No? Para sa kanila, bagamat alam nila na si Jesus ay Panginoon, pero maraming mga tao pa rin ngayon, nasa isipan nila na si Jesus ay patay. Bakit po? Makikita mo, nakita ko sa Facebook yung mga pinaparada po tuwing mahal na araw. Abay, ang dami po. Yung Santo Niño, nagbi-breakdowns pa eh. Totoo po. Nakita niyo po ba sa Facebook, ginaganong yung Santo Niño, matindi, naka Michael Jordan pang jersey. Tapos, nakita ko rin, dinaramitan nila. Ba? Naparalyze na yung Panginoon. Hindi na kayang damit. Isipin mo, yung tao nagsiserve. Saan? Sa patay na Diyos. Sumusunod ka, nakikipaglabang ka doon tuwing January 6 ba yun? January 9, nakikipagpatayan ka. Gusto mong mag-serve? Parang sila, dala-dala yung lingis, tapos pupunta si Jesus na patay. Ikaw dala-dala mo yung mga ribulto, ano inisip mo, pero bakit? Dinaramtam mo dinadamitan mo hinihila mo, kinakarga mo kapag sabi nga ni Pastor Aso nakaraan lang di ba nandun tayo? May prosesyon, napakahaba yung prosesyon, umulan, pinandungan si Jesus Christ, pinandungan. Baka raw sipunin. Hindi, kung iisipin mo ang Panginoon mo ba patay? Naglilingkod ka pa sa patay na Diyos? Are we searching to serve a dead Messiah? Kaya sabi doon ng nakapatid, sabi doon sa tomb, sino hinahanap nyo? Bakit nyo hinahanap ang buhay sa mga patay? Tama ba? Come on. Si Jesus, hindi siya yung iniilawan. Siya yung ilaw. Tama po ba doon? Hindi kailangan ni Jesus ng ilaw. Siya yung ilaw Si Jesus, hindi siya yung kinakarga. Siya yung may hawak sa atin. Tama po ba doon? Yung Panginoon na sinasamba natin, kinakantahan natin kanina, hindi ito patay na Diyos. Hindi tayo nagkakatipon-tipon dito para mag-serve sa patay na Diyos. Kaya sabi doon, bakit nyo hinahanap yung buhay sa mga patay? Yan ang problema. Marami ngayon pinapractice yung yung pagsamba, paglilingkod sa mga patay na Diyos. Are we getting this? Andiyan ba tayo? Andiyan ba tayo? Di ba po, yung Diyos natin, talaga, yun, mamamangha ka nga sa lahat ng ginawa ng Panginoon, pero makikita mo, minsan yung Diyos pinapasyal. Di ba po? Sabi ko, panalangin ko, ma-enlighten talaga tao.
Kasi di ba, isipin mo, ginagala si Kristo. Nabuboring ba si Lord? Ba't pinoprosesyon mo parang, buhay yan. Pero bakit mo inaano yung pinaparada yung nakahigang Kristo, patay na Kristo? Sabi ni Lord, bakit mo hinahanap yung buhay sa mga patay? Minsan lang namatay ang Panginoon. Pagkatapos ng 3 araw siya'y muling nabuhay at mananatili siyang buhay magpakailanman. Amen? The Revelation chapter 1 verse 18, I am the living one. I died, but look, I am alive forever and ever. Hindi nun. Kaya tayo, hindi tayo pupunta at para makita yung patay na Diyos. Hindi. Buhay ang ating Panginoon. Amen. Amen. And then sabi po dito, balikan po natin, no? Sabi niyan, okay. Very early in the first day of the week, just as the sun, after sunrise, they were on their way on the tomb, and they asked each other, who will roll the stone away from the entrance of the tomb? Sino nga naman ang tawag na naggulong ng nakatakip na bato doon sa libingan? Inisip ko, noon, bakit kaya iginulong yung bato, nakatakip? Siguro para makalabas si Jesus. Pero nabasa ko yung book of Acts, si Jesus tumatagos sa pader. Habang nagtitipon yung mga alagad, si Jesus biglang dumating, tumagos. So ibig sabihin, yung pag-roll ng stone, hindi yan para kay Jesus makalabas, kundi para ang tao makapasok at patunayan ng Panginoon na walang bangkay na nandoon, na nanatili. Kasi kung si Jesus lang, kaya niyang tumagos. Di ba? Iniisip ko, binabasa ko ito, what if kayo biglang tumagos si Jesus, di ba, no? Pwede naman, tama. Nakita niyo yung mga soldiers, nagtutong its doon, no? Huy! Pwede. Pero yung paggulong ng bato, kung bakit inalis niya, yung nakatakip sa libingan, hindi para siya'y makalabas, kundi para ang tao makapasok at patunayan na si Jesus ay muling nabuhay. Are we getting this? Are we getting this? Sabi niya, but when they look up, they saw that stone, which was very large, had been rolled away. And they entered the tomb. They saw a young man dressed in a white robe sitting on the right side. And they were alarmed. Sabi niyan, but he said to them, do not be alarmed. You seek Jesus of Nazareth who was crucified. He is risen. He is risen. He is not here. He is not here. Ano ibig sabihin, kapatid? Dahil si Jesus ay nabuhay, ang tanong, no? Are we living our life as if Jesus did? Kung si Jesus daw ay nabuhay, tinatanong po tayo ng Panginoon ngayon, nakikita ba sa iyo ang muling pagkabuhay ng Panginoon? May impact ba sa buhay mo na si Jesus ay muling nabuhay? Or namumuhay tayo, we are living as if Jesus did not resurrect? Baka tayo namumuhay tayo na parang walang Diyos na muling nabuhay para sa atin. Tingnan mo nga yung katabi mo. Kitang-kita mo ba sa kanya na buhay si Jesus? Mas buhay pa yung kilay eh. Oh. Yung kilay, buhay na buhay eh. Hindi, si Jesus, tingin mo sa kanya, buhay ba si Jesus sa buhay niya? Amen. At dahil nabuhay ang Panginoon, tayo po ay pinagtagumpay din ng Panginoon. Dalawang bagay lang po ang i-share ko po sa inyo about sa resurrection ni Christ, kung ano po yung victories po na na-experience po natin nung si Jesus po ay muling nabuhay. The first is victory over sin, o victory of sin. Sino makasalanan po dito? Taas ang paa. Okay. Sabi po sa Bible in Romans chapter 6 verse 4, so when we were baptized, we were buried with Christ and took part in His death. And just as Christ was raised from the dead by the wonderful power of the Father, so we can now live a new life. Ayan pala, may impact pala.
nung si Jesus daw ay muling nabuhay, ito raw ay sumasalamin, sumisimbolo sa ating sa ating pong bagong pagkatao. Meron na tayong bagong buhay. Binigyan na tayo ng Panginoon ng bagong simula. Bagong simula na kasama ang Panginoon. Kailangan po nating maintindihan dahil nabuhay si Jesus. Come on, ang context po ng Romans chapter 6 verse 4, yan po yung tinutukoy po sa water baptism. Yan po, ang paglubog sa tubig sa Panginoong Jesus ay sumisimbolo sa ating kamatayan. Amen po ba doon? Amen po ba doon? Na lahat ng ating kasalanan, lahat ng ating karumihan, lahat ng ating mga kasamaan, nandun na po sa kamatayan ng Panginoon. Sinama niya na sa kanyang kamatayan. At doon habang siya nasa tubig, ito yung may simbolo sa kanyang ano po? Saan po kanyan? Okay. Yes. Sa burial ni Jesus. Ibig sabihin, pagka naglibing ka, diba, iniiwan mo. Ibig sabihin tayo, lahat ng ating mga kasalanan, kahinaan, iniiwan na natin eh. Meron ba ditong naglibing ka, tapos pagkalibing mo, nilagay mo sa punto, tapos inuwi mo uli? Wala namang gumawa nun, di ka normal nun, di ba? Nag-iiyak ka kayo, tapos sabi mo, sige na, kunin mo na uli. Inuwi mo uli. Ibig sabihin, kapag ka nag-ano ka na, nandun ka sa sementeryo, pag nilagay mo na sa puntod, iwan mo na yan. Kailangan, sa buhay mo, yung dati mong buhay, iniwan mo na. May iniwang ka na. Amen po ba doon? Amen po ba doon? And then yung muling pagkabuhay ng Panginoong Yesus, ito po ay sumisimbolo sa bagong buhay na meron tayo. Our new life, new identity. Romans chapter 8 verse 11, the Spirit of God who raised Jesus from the dead lives in you. Come on, tindi nito. And just as God raised Christ Jesus from the dead, He will give life to your mortal bodies by this same Spirit living within you. Ano ibig sabihin? Dahil ang Espiritu na muling nagbumuhay sa Panginoong Yesus ay nasa atin. Tandaan mo, hindi yan basta-basta. You are powerful. And because you are powerful, you have the power to say no to sin. Meron kang kakayanan, meron kang kapasidad. O ano ba yung power sa Tagalog? Kapangyarihan na magsabi ng no sa kasalanan. Dati, wala kang kalaban-laban. No? Bakit? Sa dati mong buhay, bagsak mong buhay, lahat, wini-welcome mo, temptation, lahat, wini-welcome mo. Pero nung muling nabuhay ang Panginoon, nilagay mo sa isip mo, meron na akong bagong buhay, at sa buhay kong ito, hindi na ang kasalanan ng master ko, kundi ang Panginoon na. Hindi na ang kalooban ng kaaway, kundi ang kalooban na ng aking Panginoon ang masunod. And lastly, Jesus conquered sin. No? Sa muling pagkabuhay ng Panginoong Yesus, isa sa sobrang na-appreciate ko rito, yung muling pagkabuhay ng Panginoon, ito yung yung vitality na ito magsasabi na yung kanyang sacrifice ay validated ng Father. At dahil muling binuhay ang Panginoon sa pamamagitan ng banal na Espiritu, nangangahulugan lang, hindi na sayang ang sakripisyo at pagbibigay buhay ng Panginoong Yesus doon sa krus ng Kalbaryo para bayaran ang lahat ng ating kasalanan. Ibig sabihin, kapatid, tandaan mo to, lahat ng kasamaan, lahat ng kasalanan, lahat ng yan, lahat ng karumihan, nilinis, pinatawad, at hinugasan ka na ng dugo ng Panginoong Hesus at ikaw yung tao na nakaupo ngayon na pinatawad na ng Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Sa ating mga Kristiyano naman, hindi naman natin tinuturo yung perfection. We are talking about progression. Tama po ba doon? Yung buhay po natin, kahit kailan hindi magiging perfect yan, sa pagdating na ng Panginoon, mangyayari yon kapag glorified body na tayo. Pero habang nandito tayo, meron tayong progress. May progress ang buhay natin. Nakikita, unti-unti may pagbabago pong nangyayari po sa atin. 1 Corinthians chapter 15, verse 17, and if Christ has not been raised, then your faith is useless and you're still guilty of your sins. Kung si Jesus daw ay hindi muling nabuhay, sabi yan, then your faith is useless, inulit-ulit. Yung nilagay mo, kasi bakit? Nilagay mo sa isang, bakit sinabing useless? Kasi parang nilagay mo yung pananampalataya mo sa maling tao.
Ay, mali pala. Kala ko siya yung maglilinis ng kasalanan ko, mag-aalis ng kasalanan ko. Hindi pala. Ganun nangyari, kaya yung faith mo useless. And you're still guilty of your sins. Of course, dahil maling tao yung pinaglagakan mo ng pananampalataya, nangangahulugan lang na ikaw ay makasalanan pa. Ngayon sa Israel po, ang mga Hudyo, hanggang ngayon, may portion pa rin sa Israel na hindi sila naniniwala kay Jesus. May portion pa rin sa Israel na until now, nag-aantay pa rin sila ng merong Mesyas na darating. Yes, until now. Pero sa totoo lang, wala nang darating. Dumating na ang Panginoong Yesus, tapos na eh. Namatay na siya, inilibing na siya, at muling nabuhay ng Panginoon eh. Nasa atin na yung kung paniniwala ba tayo sa sinakripisyong buhay ng Panginoon, sa inalay na buhay ng Panginoon, na ang kanyang dugo ay naging kabayaran sa lahat ng ating kasalanan o hindi. Yun lang yun lang pagpipiliin mo kung naniniwala ka o hindi. At sa mga naniniwala, lahat ng ating kasalanan ay pinatawad na ng Diyos. Bakit? Kasi yung pananampalataya na ibinigay natin sa Panginoon ay sapat ang kanyang dugo na maging kabayaran sa lahat ng ating kasalanan. And lastly, yung victory over death. Alam niyo po, sa isang survey, lumabas talaga, the greatest fear daw ng tao ay ang kamatayan. Tama po ba doon? Hindi, totoo. Kahit gaano kakayaman, pag nagkasakit na, lahat na magagaling na doktor, mamahaling gamot, gagawin mo, wag ka lang mamatay. Tama. Kahit yung mahal mo sa buhay, gagawin mo. Pag pinag-uusapan ng kamatayan, sobra tayo natatakot dito. Sobra po tayo natatakot. Ang death po, ito po yung common denominator ng mga tao. Lahat ng tao, ito yung common denominator. Kung gusto mo magpantay-pantay tayong lahat, ito po yon, kamatayan. Totoo. Bakit? Sa kamatayan, walang mayaman, walang mahirap. Pantay-pantay tayo rito. Hindi ibig sabihin mayaman ka, hindi ka mamamatay. Hindi. Kahit boss mo yan, kahit sino pa yan, empleyado yan, maputi ka man, maitim ka man, cute ka man, o nakakatakot ka man, lahat tayo magpapantay-pantay sa kamatayan. Yan yung common denominator. Walang pinipili ang kamatayan. Walang sino-sino ang kamatayan. Kahit maging sino ka man, pag dumating ang kamatayan, hindi mo kayang pigilan yan. Tama po ba doon? Kaya yung kamatayan daw, ito yung common denominator ng lahat ng tao kung saan lahat tayo rito pantay-pantay. At lahat tayo ay hindi makakaiwas sa kamatayan. Amen po ba doon? Walang exempted, lahat mamamatay. Pakisabi sa katabi mo, lahat mamamatay. Pero hindi dyan matatapos. Amen? Though no one can stop death, pero si Lord, napagtagumpayan niya ang kamatayan. Sabi po sa Bible in 1 Corinthians 15:54-55, then when our dying bodies have been transformed into bodies that will never die, glorified body, this scripture will be fulfilled. Death is swallowed up in victory. Wow! Saan ka nakakita? Ang kamatayan ng Kristiyano ay simula ng buhay na walang hanggan. Samantalang ang pagkakaunawa ng lahat, ng maraming tao, sa mundong ito, ang kamatayan ng katapusan. Tama po ba doon? Pero sa ating mga mananampalataya, mula sa pagkamatay ng iyong pisikal, simula kagad yung buhay na walang hanggan sa atin. Bakit? Kasi si Jesus, siya ang nagtagumpay laban sa kamandag ng kamatayan. Ang kamatayan po kasi, yan daw yung, ano ba yung sting? Kamandag, lason. Yan yung pinakapanlaban ni Satan. Yung kamatayan. Kaya, tingnan niyo po ito. Kaya akala ng kaaway, nung dumating ang Friday, nung namatay si Jesus, akala nila doon na natapos ang lahat. Kasi nga, ang kamatayan, alam natin ito yung katapusan. Pero niya it's Friday, pero hindi alam ng kaaway, Sunday is coming. Sunday is coming. Maaaring nung araw ng Friday,
ang buong puwersa ng kadiliman, nagdiriwang, nagsasaya sila, yes, patay na siya. Wala na, nagtagumpay tayo. Kasi yun ang kanilang kamandag kamatayan. Pero hindi alam ni Satan na yung pinaka-best weapon niya ang gagamitin ng Panginoon para i-defeat siya. Ganun katindi. Ewan ko po kung naunawaan niyo po, no? Sa kamatayan ni Jesus, kung kay Satanas at sa kampo ni Satanas, ito ay pagkapanalo niya, sa Panginoong Jesus, hindi alam ng kaaway na ang kamatayan ng Panginoon ay katagumpayan natin. Dito po ako magtatapos sa inyo. Satan, look at this. Alam niya ang kamatayan, dito na matatapos ang lahat. Pero si Jesus, mula sa kamatayan, mula sa libingan, siya ay muling nabuhay. Nabuhay muli ang Panginoon. Ang kamatayan ni Jesus ang ginamit ng Diyos upang tayo ay magtagumpay laban sa kamatayan. Kaya, isipin mo, ano talo ng Kristiyano? Magawa man ng kaaway, makuha niya yung buhay mo rin sa lupa. Wala rin Kasi ang bagsak mo, eternal life Di ba? Kung sana ba, pagka namatay ka, tapos na, diretso yung piano ka. Hindi, lahat na nanampalataya sa Panginoon, dahil sa kamatayan ni Jesus at kanyang muling pagkabuhay, tayong muling namatay, tayong mga mamamatay ay muling bubuhayin ng Panginoon. At doon, magkakaroon daw tayo ng katawang hindi namamatay. Glorified body. At dahil si Jesus ay muling nabuhay, sabi nga, Sunday is coming. Friday, pinahirapan, drain ng Panginoon, exhausted ng Panginoon. Pero hindi alam ng kaaway that Sunday is coming. Ang muling pagkabuhay ng Diyos ang nagbigay sa atin ng sobra-sobra't labis-labis na pag-asa sa buhay. Ano ibig sabihin? Dahil sa muling pagkabuhay ng Panginoong Yesus, ito ay mensahe ng Diyos na walang imposible sa Kanya. Ano mang plano ng Panginoon, walang sino mang makakahadlang. Nung bumagsak ang tao dahil sa kasalanan, ang Diyos kagad ay nagsabi na mayroong Savior na darating. Pinigilan si Jesus mula nung ipinanganak pa lang, gusto nang ipapatay. Wala pa naman siyang ginagawa mga himala. Pero dahil alam ng kaaway, threat itong si Jesus. Tinempt siya sa wilderness. Pero alam niyo po, hindi nasira, hindi huminto ang dakilang plano ng Diyos sa sangkatauhan dahil sa buhay at kamatayan ng ating Panginoong Yesus. Ang mensaheng ito, gusto ko pong magministero sa inyo. Maaari ang iba sa atin nasa araw ng Biyernes. Panahon na walang-wala ka financially. Panahon na may problem ka physically. May problema ka sa pamilya. May problema ka sa trabaho. May problema ka sa kalusugan. May problema ka. Pero yung muling nabuhay ang Panginoon, ito ay mensahe ng Diyos sa atin na, yes, nandiyan ka sa Friday, but don't worry, Sunday is coming. Sunday is coming. Laging merong pag-asa sa Panginoong Jesus. Because with God, all things are possible.
all things are possible. All things are possible. Meron pong isang kanta, sabi doon, because He lives, I can face tomorrow. Alam niyo yan? Because He lives, I can face tomorrow. Because this, grabe, no? Because I know He holds the future and life is worth. Yes. Hallelujah. Ano ibig sabihin? Dahil ang Panginoon ay muling nabuhay, kaya nating harapin ang kinabukasan na may kakumpiyansahan. Dahil si Jesus ay muling nabuhay, wala dapat tayong kakatakutan dahil kasama natin ang Panginoon. Dahil si Jesus ay muling nabuhay, ang kinabukasan natin ay sigurado dahil sa pag-ibig ng Panginoon sa atin. Because Jesus, He is risen. He conquered the grave. And God wants to minister to you today na magkaroon ka ng moment. Ano naging impact sa iyo ng resurrection ni Jesus? O pwede ba tayong habang nandiyan ka sa upuan mo ay manalangin lang tayo? Pasalamatan ng Panginoon. Buhay ng pag-asa na ibinigay sa iyo ng Diyos. Hindi ka nagkamali na nanampalataya ka sa Panginoong Yesus. Si Jesus ay anak ng Diyos, Diyos na nagkatawang tao upang tayo tubusin sa lahat ng ating kasalanan, sa ating kasamaan, iligtas sa tiyak na kapahamakan. Pero dahil sa kamatayan ng Panginoon at Kanyang muling pagkabuhay, lahat tayong papunta sa kapahamakan. Lahat ng nananampalataya sa Panginoong Yesus ay dinala niya sa buhay na walang hanggan. Ang buhay mo ngayon ay hindi na bilanggo ng kasalanan. Meron ka ng bagong buhay kay Kristo. Meron ka ng kapangyarihan na maghindi, na tumanggi sa temptasyon, sa kasalanan, dahil sa muling pagkabuhay ng Panginoong Yesus. Dahil sa Kanyang muling pagkabuhay, binigyan niya tayo ng pag-asa. Sunday is coming. Sunday is coming. Mula dyan, sa kahirapan, sa kawalan, hindi dyan matatapos ang buhay mo. Hindi sa karamdaman matatapos ang buhay mo. Sunday is coming. Sunday is coming. Lord, salamat po sa mensaheng ibinahagi mo po sa amin na muli mong ipinaalala, O Diyos, sa iyong mga anak na ang araw pong ito yung araw, O Diyos, na ipinagdiriwang po namin ang iyong muling pagkabuhay. Dahil sa iyo, Panginoong Yesus, nasisigurado namin na ang kamatayan, hindi dito matatapos ang aming paglalakbay. Kundi mula sa mundong ito, patungo sa buhay na walang hanggan, kami po ay naglalakbay bilang mga anak mo. Salamat sa kapatawaran. Salamat, Lord, pinawalang sala mo kami. Salamat sa iyong habag at biyaya. Salamat sa pag-asa, sa panibagong buhay. Salamat, Panginoon, sa kalayaan mula sa kasalanan. Salamat, Panginoon, dahil ikaw ay mabuti, dahil ikaw ay tapat. Sa iyong masaganang biyaya, sa iyong masaganang habag, kami po'y lubos na nagpapasalamat at kumikilala sa iyong tinapos na gawa. Luwalhatiin ka, Ama, sa pangalan mo, Jesus. Amen. Pwede po ba tayo lahat tumayo at mag-worship tayo sa Panginoon? Hallelujah.
Praise the one who set me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's